Ito naman, yung statement ni Elizalde. Ni Zaldico, Diyos ko po. Sabi niya, nilaglag niya na dito si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind. I did not mastermind. So, ibig sabihin, according sa statement ni Zaldico na ito, ay sila talaga ay merong scam. Meron talaga silang scheme na gagawin doon sa budget 2025. At dito, inamin ni Zaldico na hindi siya ang mastermind. So, kung may mastermind, di ibig sabihin, meron talaga kayong ginawang kabulastugan. Kung hindi siya mastermind, sino? Sino ang mastermind? Yan sabi niya, the corresponding bicameral report were approved at plenary sessions. Following the collegial process of both houses of Congress, it is improbable, if not absolutely impossible, that I, on my own, could make any supposed insertions. So in terms of insertions, sinasabi niya dito, aprobado ito ng plenary session. So sino ang nagpipreside dyan sa plenary session? Speaker of the House at saka yung mga mga tinalaga niya sa mga komite. So hindi lang daw siya. Ayan na. Unti-unti nang nagsasalita si Zaldico. Hindi lang daw siya. Sabi nga, I did not mastermind. I did not mastermind and it is impossible that I on my own could make any supposed insertions. Hindi daw niya kayang gawin yun mag-isa, which is true. Kaya nga sinasabi natin na kung si Zaldico meron pang amo yan, hindi niya yan kayang gawin mag-isa. Hindi nga makapag-preside yan sa kasarili niyang committee na Committee on Appropriations. Hindi ba si Kimbo ang nagpe-preside? Natatandaan ninyo nung kay Inday Sara doon sa Department of Education, Department of OVP yung sa budget niya. Si Kimbo yung nandoon, si Kimbo yung nagpe-preside. Si Zaldico nakanganga lang. Kasi nga bopols yan, walang alam yan. So it is really impossible. Ako personally hindi naniniwala na si Zaldico acted on his own. Sabi niya nga imposible. Ako alam ko imposible, tanga yun sabi ni Basti bopols daw yun So imposible talaga na yung scheme na to maiisip niya on his own. Kaya tinan mo, meron pa siyang sinabi dito the 2025 GAA was eventually signed into law by the President after what we as member of the House of Representatives understood to be thorough scrutiny by His Excellency. So ang pumirma nung GAA, Presidente. At ini-review niya yun thoroughly. So ine-expect ko na tama yung pinaggagawa namin dito or kasabwat namin siya. Bakit? Kasi pinalusot niya Natatandaan nyo nung panahon ni Pangulong Duterte kapag may insertion, di ba sinabi niya, pagka may nakita akong insertion dyan, i-veto ko yan. Di ba, hina-highlight niya daw yung mga na yan, tapos pinababalik niya, ibalik nyo to, ayaw ko nito. Hindi tama ito. Di ba merong isang budget na vinito si Pangulong Duterte, tapos yung budget for the past past years yung ginamit nila. Kasi nga talagang may presidente dito. Meron talagang kinalaman ng presidente rito. Manggagaling ang budget sa presidente. Sasabihin niya, ito ang total na budget natin. Di ba? Pipirmahan nila yun. Palakpakan sila. May budget. Tapos yung Congress ang mag-allocate nun sa bawat mga ahensya ng gobyerno. Tapos yung mga ahensya ng gobyerno, magpapadala naman ng kanilang mga budget proposal. Ito po yung budget namin. So nasa Kongreso kung dadagdagan nila o babawasan nila. Nasa kanila yun. It's in the power of it's within the powers of Congress. Kaya nga sila yung may power of the purse. Ngayon yung Congress gagawa na nung report na yan, tapos dadalhin na yan sa Senado bicameral, dalawa sila. Mag-aano yan sila, mag-uusap na ngayon sila, check ng Senado, tapos yung Senado gagawa rin ng kanila, and then ayan na, small committee na. Diyan na ngayon pumasok yung mga blankong item. Kaya nga, sinong mga pumirmang mga senador nito tapos blanco, di ba? Sabi nga ni Bato, kaya nga ako nag-walk out kasi hinihingi ko yung mga dokumento, hindi nila binibigay, kaya hindi na ako pumirma ano nangyari? Di ba pinirmahan niya ng presidente Sinabi pa ni Pangulong Duterte, ni Ungab, di ba, na in-expose nila yan. Sabi ni Pangulong Marcos? Sabi niya, hindi pwede yun, hindi totoo yun, walang blanco, etc. etc. Ayan His Excellency. Thorough scrutiny by His Excellency of each and every item to ensure that everything is in order. So ang may final say, pirma, whether goods yan or bad, presidente. Pumayag ang presidente sa napakaraming insertions ng Senado, ng Kongreso. It means kasalanan niya yun. Kasalanan niya yun. So dito sa statement ni Zaldico, naku po, mukhang umano na siya. Mukhang siya ay umamin na hindi daw siya ang mastermind, na lahat daw ng mga pinagagawa nila ay approve sa plenaryo, at imposible daw na kaya niyang gawin yun mag-isa. At pinirmahan yun ng presidente kung ano man yung kabulastugan na ginawa nila, inapprove yun ng presidente. Hindi ba? Yari. Yari. Kaya ayan, sabi ni Marcos, hindi daw siya mag-i-interfere sa flood control probe involving Romualdez. Hindi mag-i-interfere, panay ang sat-sat ni Claire Castro. Panay ang statement ni Claire Castro tungkol kay... Sabi nga, ito nga hindi ko pala nakuha dito. Nagagalit nga si Karen Davila Sabi nga ni Karen Davila, ito hindi ko lang may pakita sa inyo ngayon. Pero ipopost ko na lang dyan yung sinabi ni Karen Davila. Ito ang sabi ni... hindi, nandito pala. Wait lang
i-post ko lang dito yung sinasabi ni Karen Davila. Oh, ayan. Ito yung sinasabi ni Karen Davila. Oh. Why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. Oo nga naman, bakit si Claire Castro ang nagiging parang spokesperson ni Romualdez? Dahil nung merong speech si Chis Escudero, siya yung sumasagot. So ano ba to? Sino ba talaga presidente ng Pilipinas? Si Bongbong o si Romualdez? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, the mere fact na iniiwas kay Romualdez, it means kasi pag pumunta na yan kay Romualdez, katulad na sinasabi ni Inday Sara, papunta na yan. Diyan sa Malacanang, papunta na sa Malacanang yung kasi dinadala yung pera sa Aguado eh. O di ba, sa Malacanang yun. So makikita mo talaga may paper trail at saka yung trail of evidence, papunta talaga ng Malacanang. Kaya makikita mo, ano na sila, damage control sila. Pati nga ngayon si Claire Castro, napasahod ng Malacanang para ipagtanggol ang Malacanang. Pati si Speaker of the House, ano niya na. Pinagtatanggol niya na. Samantalang ang Congress, ang dami-dami naman nilang spokesperson. Meron silang 3 spokesperson doon. O na first time din in history ng House of Representatives na magkaroon sila. Boses nga sila ng taong bayan, tapos may boses din sila. Ano yun? The job of the Presidential Communications Office is to speak for the President. When the PCO defends or attacks someone, it gives the impression the President is behind it. Oh, di ba? Tama ito. Sinabi ni Karen Davila na ang trabaho ng PCO ay magsalita, maging mouthpiece. Kung ano lumabas sa bibig niya, yun ang statement ng Malacanang. Kapag ang PCO o ang spokesperson ay may ipinagtanggol na isang kawatan, ibig sabihin, sangkot talaga Malacanang. The President is behind it. The fact that the President cannot request for accountability sa kanyang pinsan na amo ni Zaldico, it means talagang tatlo yan, riding in tandem yung tatlo sa pagnanakaw sa pera ng Pilipinas. Si Zaldico lang nawala dito, yung kanilang nililitsyon eh. O bakit hindi nila litsyonin ito si Romualdez? Bakit? Kasi pinsan. At dahil pinsan, sigurado ako may usapan. Which is true. With an ongoing investigation on the budget and flood control anomalies, a demeanor of impartiality might be prudent. Mayroong ongoing investigation na yung presidente mismo ang nag-initiate. Tapos, ang PCO, yung mga posible at pinapangalanan na mga kawatan sa Pilipinas, pinagtatanggol. Anong ibig sabihin nun? Tapos sasabihin nila, BBM, the palace won't interfere in flood control probe. You will not interfere sa flood control probe, pero itong si Castro, panay ang tanggol sa pinsan mo. Ay, mga loko-loko kayo. Mga buwisit talaga kayo. Wala kayo talagang matino na pinagsasasabi sa bayang Pilipinas at ginagawa sa bayang Pilipinas, Diyos niyo. O sige, magsimula na tayong magpakita. Update muna sa kalagayan ni Pangulong Duterte diyan sa Dahig. Dahil na rin sa kadaldalan nito ni Franz Castro, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, ginamit yon ng legal team ni Pangulong Duterte para sa kanyang interim release. And medyo malakas yung laban natin for interim release kasi nga may mga report na nga na nagsasabi na si Pangulong Duterte daw nag-collapse, si Pangulong Duterte daw ay ilang beses nang natumba o ni-zone kasi nga naman grabe na talaga, matanda na talaga yung tao. At alam ko na medyo malakas ang laban natin. Bakit? Kasi yung pamahalaan nagpapadala na ng mga emisaryo nilang demonyo katulad nila katulad ni Tililing. O di ba? Panay na ang statement na naman ni Tililing, panay na naman ang statement ni Conti. Ibig sabihin, sumusuntok na lang sila pero hindi na tumatama mga bossing. Dahil galing mismo sa sulat ng presidente na hindi siya makikialam sa lahat ng desisyon ng ICC. At dahil na rin sa sobrang kadaldalan ni Claire Castro, na on her press conference sinabi niya that the Philippine government will not interfere. Wala silang pakialam kung anong magiging desisyon ng ICC. Ginamit yun ni Kaufman para sa kanilang petisyon dyan sa ICC. Kaya nga yari ka ngayon, Claire Castro, sa kadaldalan mo, pinahamak mo amo mo. Taki mo, gumastos tayo ng pera ng taong bayan, yung mga eroplano pa daw ni Zaldico yung ginamit, di umano, para pag-transport kay Pangulong Duterte, nagpakahirap kayo, tapos biglang ipapahamak mo lang pala yung masamang plano ng amo mo. Na kung sakaling makalabas si Pangulong Duterte, naku po, napakalaking sampal sa lahat ng mga kritiko ng mga Duterte yan. Mantakin mo, iba pa presidente. Kalaban na yung presidente pero hindi pa rin sila umubra. Ganyan gumalaw ang langit. Alam ng Panginoon kung sino tanga sa mundo. At yun yung ginagamit niya para mabisto ang mga kabulastugan ng mga kahayop-hayupan ng mga hayop sa bayang Pilipinas. Ayan, ginamit niya yung bobo na si Claire Castro. Sa kanyang kadaldalan, kahit naman hindi niya trabaho, panay ang bigay niya ng statement, ayun, pinahamak niya tuloy yung kaso. Hindi pa po ito sigurado, pero the fact na dinidinig na po ito, the fact po na matunog ng usapan na to, and the fact na sinasabi na mismo ng ICC na ang Pilipinas ay walang pakialam, cooperative ang Pilipinas. O ayan, tsaka the fact na nakikita natin si Tililing na namamasyal-masyal na, gumagawa ng propaganda, na kesyo nakita niya si Pangulo, hindi nun nakita si Pangulo. Hindi pwede makapasok si Tililing dyan, maniwala kayo. Umiepal lang yan, tumatayo-tayo siya kunyari doon. Para hindi sana sa kayabangan yan, di sana may picture yan ni Pangulong Duterte habang naghihirap siya sa kulungan, di ba? Pero hindi, walang access yan. Pumunta lang yan doon, nagpa-picture-picture. Kunyari,
ano siya, nakapasok siya sa loob. Pero hindi, mga bossing, huwag kayong maniwala sa unggoy na yan. O, kaya ngayong araw na ito sa Senado, meron pong petisyon ang Duterte Black para si Pangulong Duterte i-request ng Senado na pawalan si Pangulong Duterte, interim release, house arrest, hospital arrest, kahit ano, basta wala lang siya sa detention facility. Unang-una sa lahat, wala pa man siyang kaso. I mean, may kaso pero wala pa man deklarasyon ng kaso. Wala pa mang basahan ng sentensya, wala pa mang basahan ng kumbaga wala pa man arraignment. So nakakulong siya doon ng parang hostage lang siya. Ang tagal-tagal na hindi pa nagsisimula yung kaso. Oh, and physically parang hindi naman siya kailangan doon sa deliberasyon doon dahil ayun na nga medyo may edad na nga siya, hindi na rin niya kakayanin yun. O kaya nga kailangan palabasin na siya diyan para siya ay hindi naman yan ibig sabihin tatakbo na siya sa kanyang responsibilidad, hindi na makalakad diyan eh. Paano pa makatakas yan? So ibig sabihin itong si Pangulong Duterte bigyan lang nila ng care for 24 hours. So kasi minamahal ng Pilipinas yan. So meron merong petition ngayon sa Senado at pakinggan natin yung privilege speech ni Robin Padilla patungkol dito kay Pangulo. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jingoy Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dahil nga kabado na ang gobyerno, gusto nila madisgrasya na si Pangulo. Gusto nila baka sakali pag nakita si Trillanes doon ni Pangulo o kaya malaman na a certain Antonio Trillanes wants to visit PRD, yung magalit si PRD tas atakin sa puso. Gusto na talaga nilang mamatay yung tao eh. Kaya nga pinapunta nila doon si Trillanes. Hindi man siya nakapasok doon, pero magtatanong kasi yan eh. O, pwede bang bumisita? Kasi ang pwede lang talagang bumisita sa kay Pangulo, pamilya. Hindi naman pamilya yan si Trillanes. Paano makakabisita yan? So, pero malamang sa malamang, inano na yan, Your Excellency, Mr. Ex-President, somebody wants to visit you. Are you gonna accept the visitor? Who's the visitor? Sani Antonio Trillanes. O, siyempre, ini-expect nila pag narinig ni Pangulo yung magagalit yun, magwawala yun, di ba? So, talagang may plano silang masama dito kay Pangulo na bago pa man siya ma-release, gusto ng mga hayop na ito, talagang matigok na ito baka mamaya may dalang lason pa yan si Trillanes sa pagbisita doon, hindi ba? Baka mamaya lasunin niya pa yan. So, nag-aalala lang itong mga senador dahil mukhang hindi na mapipigilan ng pamahalaan natin yung posibleng magiging desisyon. Hindi na nila ma-impluwensyahan dahil syempre, wala na si Romualdez eh. O si Saldico wala na din eh. Yung mga pera na kasi di umano sabi ni Bato de la Rosa, yung pera daw na ninakaw from the flood control projects ay yun din ang ginamit para pang bribe di umano dito sa mga prosecutor ng ICC. Kaya pinatrabaho si Pangulong Duterte at itong mga kasama niyang mga dito sa Pilipinas, pati nga si Inday Sara kasama diyan eh. O kaya yun ang nila. Kaya nga ito si Robin pinapamadali niya resolusyon ng Senado. Nais lang po sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, tatanungin ka muna ng gwardya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang po, malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Di ba? Kaya yan. Sana. Ngayon, supposedly pupunta tayo diyan sa Senate para pasinayaan ito. Kaya lang sabi ko, wag muna. Wag muna, baka mamaya pagdating ko doon litsunin ako ni Tulpo eh. Kinukupal pa naman natin 'yan. Netong mga nakaraan. Kaya baka mamaya gantihan tayo ng mga sweetik na mga 'yan eh. Baka mamaya pagdating natin doon, di na tayo makauwi. Kaya yan, sabi ko nga gusto ko rin sanang mapanood yung deliberasyon kasi supposedly Monday yung last week kasi inano na nila yan eh. Ginulat na sila ni Bato na nag-privilege speech. Supposedly Monday yung caucus eh. Pero nagtataka ko kasi Wednesday na. Pero wala pa. Kasi talagang isa rin yan sa mga dinidelay ng Senado. Kasi nga kapag ang mga senador kapag nag-request, mayroon silang motion para dito tapos ayaw ni Soto, ayaw ni siyempre magbobotohan yan eh, di ba? So pag nagbotohan, kailangan ngayon, siyempre mga propagandista, yung mga bayad ni Tambaluslos diyan, siyempre ayaw nila yan. Makikita ngayon sa listahan sino yung mga tatanggi. Dito for humanitarian reasons, for humanitarian purposes na request na itong si Pangulong Duterte ay ma-release mula sa detention at malagay sa either sa medical facility o sa isang tahanan kahit na within the area para pagka may hearing madali siyang makakapunta. Makikita mo ngayon sino yung pipirma, sino yung makatao na pipirma ng yes at sino yung mga satanas na pipirma ng no. Kaya iniiwasan nila yan kasi ang Senado is political eh. Highly political ang Senado. Nakadepende yung kanilang career sa kanilang image. Syempre, kung makikita mo, si Rizal Ontiveros, alam natin, hindi napipirma yan. Last na pagka-senador niya na yan eh. Tatakbo ng presidente yan, hindi mananalo yan. So, matagal na mawawala sa posisyon yan. Sigurado ko sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, hindi yan magsisipagpayagan.
Oo, makikita pa natin yung iba aside from these oppositions na talagang alam natin staunch critic ni Pangulong Duterte. Makikita pa natin yung iba na mga walang puso diyan sa Senado. Kaya iniiwasan nila yan, yung magkaroon ng yung to divide the house and vote for the resolution. Yari sila ngayon diyan. Makikita ng buong mundo kung sino yung mga senador na ayaw. O ngayon, eto si yung 2 bilyar. Makikita natin kung talagang traidor ba sila, yung mga Cayetano. O di ba makikita natin kung mga traidor ba yan. O kasi kung pipirma sila against sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte, the fact na meron na siyang mga early signs of Alzheimer's, natutumba na siya, nawawala na siya ng malay, ay dito natin malalaman sino talaga yung mga traidor at satanas sa Senado. That being said, meron pa tayong isang balita rito patungkol dito sa statement ni Pulong kasi nga, 'di ba ginagamit ang Davao. Yung Davao ang pinupuntahan, naghahanap sila sa Davao. Tapos yung inquirer pa nung ng mga flood control projects na ghost nung nakaraan pa, itong inquirer na nag-post pa sila na parang Davao City, Davao daw pinagpapaliwanag, Davao del Norte. Davao del Norte naman yung nakita nila na may problemang mga proyekto, hindi naman sa Davao City. Kasi nga solid talaga ang Davao City from the last centavo nakikita nila at ang report ng DPWH kumpleto. Nagtataka lang si Pulong Duterte bakit Davao ang pinupuntahan nila samantalang ang dami-dami naman daw lugar sa Mindanao na di umano may mga ghost project katulad niyan dyan daw sa Zamboanga kay Manix Dalipe madami daw. Dyan daw kay Adjong sa may bandang CDO ba yan? Oo, meron din dyan na mga flood mga ghost projects. Bakit daw sa Davao sila nagpupunta? Meron sinabi na nga ni Chavit Singson, tingnan niyo yung mga proyekto sa Ilocos Norte. Hindi ba? Punta kayo ng Leyte para makita ninyo yung mga proyekto ni Tambaluslos doon. Kung maayos ba, pumunta kayo ng Bicol. Bakit nagpupunta ng Davao? Yun sinasabi dito ni, okay lang naman, sabi ni Pulong kasi wala man silang makikita rito. Pero kesa nagsasayang sila ng pera sa pamasahe, sa hotel, tapos wala naman silang nakikita sa Davao, bakit hindi na lang nila dalhin yung mga pamasahe, pera yung mga tao sa mga lugar kung saan pwede rin sila maghanap ng katiwalian, di ba? Bakit sa Davao? Alam nyo naman na wala eh. Ito ngayon ang statement ni Pulong dyan. Huwag gawing props ang Davao para magmukhang matapang. Yan ang hirit ni 1st District Representative Pulong Duterte kaugnay sa ginanap na investigasyon na tungkol sa mga anomalya na flood control project. Huwag gawing props ang Davao para lang magpakita ng tapang. Kasi bakit nga naman Davao? Bakit hindi nga sa ibang lugar? Kung magpapakita lang din pala kayo ng tapang para mag-imbestiga, bakit hindi nyo dalhin sa ibang parte ng Mindanao? Doon kayo maghanap kung saan nandoon yung mga di umanong maanumalyang mga proyekto. Anya, tigilan ng paggagamit ng investigasyon na bilang props para sa publicity ng mga publiko. Panawagan niya, nag-imbestiga na rin lang daw sa Mindanao, pasadahan na rin ang mga project ni Zamboanga City 2nd District Representative. Totoo yan. Nandiyan na rin naman sa Mindanao. Pumunta na rin kayo ng Zamboanga. Diyan kay Dalipe sa Zamboanga City. Tingnan nyo kung ano yung mga proyekto niya dyan. Tingnan nyo kung may ghost project siya dyan. Balita ko, yung sila Dalipe nagsilayas na rin sa Pilipinas eh. Dahil alam na nila talaga na malalaglag sila dito. Alam nila na damay-damay sila dyan. Sino ba ang sinabi ni Saldico na kaibigan niya? Di ba ang sabi ni Saldico na kaibigan niya? Si Dalipe, si Don Gonzales, si Romualdez, si Suarez. Di ba yun yung mga sinabi niyang kaibigan niya dyan? O kung magnanakaw siya, tapos yan yung mga kaibigan niya dyan sa Kongreso, dapat pati mga kaibigan niya niimbestigahan. Tama, mali. Di ba dapat pati yung mga binanggit niyang mga kaibigan niya, dapat yun ang iniimbestigahan din natin. Bakit kayo nagpupunta sa Davao City? Alam nyo naman for a fact na wala talagang issue sa Davao City. Kompleto yung report nila doon. Ibinigay na nga sa inyo. Ba't doon pa rin kayo naghahanap? Nagsasayang lang kayo ng gastos ng pera ng taong bayan. Pumunta kayo doon sa talagang may mga reklamo ang tao. Manix Dalipe na anya ay siguradong magaganda at pulido, kasing pulido ng paglobo ng tiyan nito. Ay, grabe naman. Lumobo ba yung tiyan ni Manix Dalipe? Ikaw talaga. Nanalo ba yan na mayor? Kasi pumalit yata sa kanya na congressman yung anak niya. Tapos siya yata ang mayor. Hindi ko lang alam kung nanalong mayor yan. Si Dalipe ay bahagi ng small committee na binuo umano para i-review at ayusin ang mga revisions sa 2025 national budget. Diba? Member yan ng small committee. Member din si Kimbo. Tataka nga ako bakit si Kimbo. Hindi naman na siya congressman. Siya ay housewife na lang. Bakit Bakit hindi nila paimbitahan diyan? Di ba? Ito, katulad nito ito ang sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ito yung kaninang sinasabi ko sa inyo na si BBM daw hindi mag-i-interfere. Ayan BBM will not interfere sa flood control probe. Hindi daw mag-i-interfere si BBM pero may payo ang palasyo. Hindi ka mag-i-interfere sa issues ng flood control, yung investigasyon, pero pinapayuhan mo yung mga inaakusahan sa investigasyon. Tangina to si Claire Castro, boba talaga eh. Wala talagang utak tong hinayupak na to eh. Pakinggan natin itong balitan to. Ang karapatan at katotohanan ng ayon sa ebidensya. Yan po ang payo ng palasyo kay dating Congressman Zaldico matapos itong magbitiw sa pwesto. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili Mase. Ano ba ang mga bagong pahayag ngayon ng palasyo?
Ruth, hindi matatakbuhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang mga pananagutan sakaling sampahan na nga siya ng kaso kaugnay nitong sinasabing anomalya sa flood control project. Yan ang binigyang diin ng Malacanang kasunod ng kanyang pagbibitiw sa kanyang tungkulin bilang isang kongresista. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman makakapigil sa desisyon ni Ko na magbitiw bilang mambabatas. Pero Di ba? Bakit kailangan mo magsalita in behalf of Zaldico? Bakit kailangan ng Malacanang na magbigay ng statement about the resignation of Zaldico? It's none of your business. It is the business of the House of Representatives Congress. So nagbitaw na si Zaldico. Ganun ba? Well, I don't have anything to say about that. That's his decision. And it's up to the Congress kung ano nang next move nila. It's up to COMELEC kung ano. So I don't know why you're asking those questions at me. I don't know why you're asking those questions. Ano naman, hindi ko naman saklaw yan dahil si Zaldico hindi naman taga Malacanang, di ba? Dali-dali lang naman, pero dahil madaldal, chismosa, epal, kahit hindi na niya dapat komentuhan, kinukomentuhan niya, kala mo nagbablog lang. kung nabanggit ang kanyang pangalan sa korupsyon, dapat niya itong sagutin. Sa ngayon, naghihintay pa raw ng tugon ng Department of Justice sa hiling nila na Di ba sabi niya, si Zaldico daw dahil nabanggit ang pangalan niya, dapat sagutin niya. Pero si Martin, nababanggit din ang pangalan, anong sinasabi ni Claire Castro? Na he's still innocent. Kasi hindi pa naman siya nakakasuhan at guilty lang ang tao, presumption of innocence. Guilty ang tao kapag meron ng desisyon ng korte. Pag sinabi ng korte na guilty siya, then criminal na siya. But Martin Romualdez, as of this moment, ay still not guilty sa lahat ng mga paratang sa kanya. Oh, bakit hindi mo siya pagpaliwanagin? Bakit yung sinasabi mo kay Zaldico na Zaldico magpaliwanag ka? Bakit hindi mo ina-apply kay Romualdez? Di sana, Romualdez, nadadrag yung pangalan mo dito, I think you should explain. Hindi ba dapat ganun? Ito si Claire Castro, alam na alam mo talaga na yung galawan ng Malacanang, galawan ni Claire Castro. Alam na alam mo na magkasabwat at kasabwat talaga si Bongbong. Ito ang pinakamasaklap eh. Abogado ka, sa bagay. Yung mga abogado naman, nag-aabogado naman sa mga kriminal talaga yan, trabaho nila yan. Pero my goodness, ninakawan ang taong bayan. Marami nang nalunod, nasirang mga kabuhayan dahil sa mga depektibong proyekto na mas malaki pa yung kinita nila kaysa doon sa mismong amount ng proyekto. Na yung mga kontraktor, hirap na silang pagkasyahin yung mga budget na bumabagsak sa kanila enough para hindi na nila lagyan ng mga bakal yung mga trabaho nila. Hindi na matibay, substandard na yung mga pinaggagawa nila dahil nga yung pera imbis na mapunta sa proyekto, napupunta sa mga politiko. Nantakin mo sa dami ng pera na yan na nilustay, dami ng pera na yan na ninakaw sa atin, ipinagtatanggol nyo pa? Ipinagtatanggol mo pa, Claire Castro, nung klaseng tao ka? Na porket masarap ang buhay mo, pumuti ka na dyan sa pera ng taong bayan, araw-araw ibadamit mo dahil sa pera ng taong bayan, dahil pasahod ka ng mga Pilipino, tapos pinagtatanggol mo sa puro mga kawatan, walang hiya. Oh. Baka naman next year, bumaliktad ka na, hindi kami papayag. Hindi namin makakalimutan lahat ng mga pronouncements mo. Blue Notice para kay Ko. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Kung nababanggit ang kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Bakit si Romualdez? Di mo sabihan yan. Bakit si Romualdez? Sinasabi nga dito ni Karen Davila, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. Ba't hindi niya ipagtanggol yung sarili niya? The job of the PCOO is to speak for the President. When PCO defends or attacks someone, it gives the impression the President is behind it. With an ongoing investigation, the budget and flood control anomalies, a demeanor of impartiality must be prudent. Kailangan impartial ka. Kayo yung nag-iimbestiga, tapos bigay ng statement tungkol sa mga akusado, tapos yung mga akusadong iba, tinatago ninyo.